Mga kasirin, may isa na namang kwentong puno ng init, emosyon at lihim na damdamin. Isang liham mula kay Art, isang lalaking natagpuan ang sarili sa isang hindi inaasahang pag-ibig. Isang relasyon na nagsimula sa isang simpleng paghahatid ng pagkain pero nauwi sa isang kwentong hindi niya inakala. Handa na ba kayong makinig? Dahil ang kwentong ito, siguradong tatama sa inyo. Ako po si Art, isang simpleng teller sa isang bangko. Pero tuwing gabi, kapag tapos na ang shift ko, nagiging isang food delivery rider ako. Madalas ko nang marinig ang mga biro ng mga kaibigan ko tungkol sa pagiging rider ko. Pero sa totoo lang, magaan lang sa pakiramdam ang ginagawa ko. Hindi ako magaling sa pagsusulat o pagiging dramatic, kaya naman madalas ay mas madali para sa akin na magsilbing tagapakinig na lang. Ngunit isang gabi, pagkatapos ng isang mahaba at pagod na araw ng trabaho, nagkaroon ako ng isang pakiramdam na hindi ko maiwasan. Isang pakiramdam na parang may kailangan akong aminin. Isang lihim na matagal ko nang itinagong sa sarili ko. Habang patuloy akong nagbiyahe, naisip ko kung anong klaseng tao na ba ako. Isa akong simpleng guy na mas gusto ang tahimik na buhay. Sa tuwing nagde-deliver ako, madalas ay makakasalamuha ko ang mga tao na may kanya-kanyang buhay. May mga magkasintahan, mga pamilya, at mga taong nagmamadali. Pero ang gabing iyon, hindi ko inasahan na magiging kakaiba. Dumating ako sa isang condo unit sa Makati, at bago pa ako makalapit sa pintuan, ramdam ko na may kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid. Ang pangalan ng tumanggap ng order ay si Monete. At mula pa lang sa tawag niya sa phone, ramdam ko na may something na hindi ko kayang ipaliwanag. Pagbukas ng pintuan, nakita ko siya. Maganda, matalino, at may aura ng isang babaeng may alam sa buhay. Ang lahat ng mga babaeng nakilala ko, hindi ko nakita sa kanila ang tulad ng nararamdaman ko sa mga mata ni Monete. Para siyang isang misteryo na gusto kong alamin. Salamat, sabi ko nang may ngiti habang ibinibigay ko ang order. Nararamdaman ko pa rin ang init ng palad niya habang mahigpit niyang hawak ang kamay ko. Hinahatak ako papasok ng walang pag-aalinlangan. Ang pintuan ay sumara sa likuran namin. At kasabay niyon ay ang pagkalunod ko sa alon ng kanyang presensya. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras, anya, at ang boses niya ay dumampi sa pandinig ko na parang malambot na bulong ng tukso. Tumigil ako sa paghinga nang maramdaman ko ang mainit niyang hininga sa balat ko. Ang mga mata namin ay nagtagpo, puno ng di maipaliwanag na pananabik. Hindi ko na rin inisip kung tama ba o mali. Hindi na ito tungkol sa lohika kundi sa bugso ng damdamin. Dahan-dahang inilapit ni Monete ang mukha niya sa akin at sa sandaling dumampi ang kanyang labi sa akin. Isang matinding apoy ang bumalot sa buong sistema ko. Sinimulan niya akong halikan. Unay malambot at banayad. Pero saglit lang bago ito, naging mas malalim, mas mapusok. Naramdaman ko ang mainit niyang dila na marahang dumudunggol sa labi ko. Hinihintay akong bumigay. Nang gawin ko, isang mas masidhing halik ang bumalot sa amin. Basa, mainit, puno ng pagnanasa. Ang mga kamay niya ay gumapang sa katawan ko. At bawat haplos niya ay nagiiwan ng nakakapasong init sa balat ko. Napasinghap ako nang bumaba ang labi niya sa leeg ko. Marahang kinakagat at hinahalikan ito. Tila sinusubukan kung gaano niya ako kayang painitin. Hindi ko napigilan ang paghawak sa balikat niya. Idinidiin ko siya palapit. Hinahanap pa ang init ng katawan niya. Ang mundong dati kong kilala, payak, tahimik, walang komplikasyon, ay tuluyang naglaho sa sandaling iyon. Hindi na ako isang simpleng delivery rider lang. Sa pagkakataong ito, ako ay isang lalaki sa ilalim ng kanyang mga kamay, sunog sa alab na dala ng gabing ito. Monete. Impit kong bulong
Habang inilalapat niya ang katawan niya sa akin, hinihingi ang isang bagay na hindi na kailangang ipaliwanag. At doon ko naintindihan, hindi ko lang siya gusto. Hindi lang ito simpleng pagnanasa. May kung anong puwersang humihila sa akin papalapit sa kanya. Isang bagay na hindi ko matatakasan kahit subukan ko. At sa gabing iyon, hindi ko sinubukang lumaban. Dahan-dahan niyang hinila ang suot kong jacket, at sa bawat pulgadang nalalantad ang balat ko sa hangin ng silid, parang mas lalo akong nalulunod sa init ng katawan niya. Ang bawat kilos niya ay may halong pangunguna at pananabik. Tila matagal niya na itong gustong gawin. At ngayong nasa harapan niya ako, hindi na niya kayang pigilan pa ang sarili. Nang maglapat muli ang aming mga labi, hindi na ito tulad kanina. Mas mapusok, mas hayok. Ang mga kamay ko ay kusa ng gumalaw. Hinahanap ang maiinit niyang balat sa ilalim ng damit niya. Nang tuluyan kong maabot ang hubad niyang likod, napasinghap siya at napakapit ng mahigpit sa braso ko. Monete, bulong ko habang dinadama ang mabilis na paghinga niya. Hinila niya ako papalapit. Ang katawan namin ay wala ng kahit anong pagitan. Ang bawat dampi ng kanyang balat sa akin ay parang apoy na lumiliyab. Gumuguhit ng matinding pananabik sa bawat himaymay ng katawan ko. Bumaba ang labi ko sa leeg niya, banayad kong dinampian ng halik, pababa sa kanyang collarbone, habang ang mga daliri ko'y dahan-dahang gumagapang sa gilid ng katawan niya. Napaungol siya ng mahina, at ang tunog na iyon ay lalo lang nagpagising sa naglalagablab kong damdamin. Ang mga kamay niya'y naglakbay sa dibdib ko. Marahang hinahaplos ang balat ko na tila sinusuri bawat kurba nito. Nang muli niyang itaas ang mukha niya para titigan ako, kitang-kita ko ang matinding pagnanasa sa kanyang mga mata. Hindi na kailangang magsalita. Pareho naming alam kung saan patungo ang gabing ito. At sa sandaling iyon, wala nang kahapon, wala nang bukas. Kami lang dalawa. Dalawang katawan, parehong nagbabaga sa isang gabing puno ng lihim, init, at matinding pagnanasa. Nasa bahay na ako, nakaupo sa couch, at iniisip pa rin ang nangyari. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko nang tanggapin ko ang imbitasyon ni Monete. Isang gabi lang. Isang gabing hindi ko inaasahan na maghahatid sa akin sa isang lugar na hindi ko kayang kontrolin. Muling bumalik sa aking alaala ang gabing unang nagtagpo ang aming mga landas. Hindi ako mahilig sa mga party. Isa akong simpleng lalaki at madalas na iniiwasan ko ang mga ingay at kalat ng bar. Pero dahil sa isang kaibigan, napadpad ako sa isang bar sa Makati. Hindi ko inisip na magiging turning point iyon ng buhay ko. Pumasok ako, naghanap ng isang sulok, at habang tumatagal ang gabi, naiisip ko na siguro ito na lang ang paraan para makapag-relax. Sa isang sulok nakita ko siya, si Monete. Hindi ko pa siya nakikita nun, pero sa mga mata ko, parang may magnetismo siyang dala. Hindi siya katulad ng ibang babae na nakikita ko sa mga bar. May kakaibang aura siya. Siya yung tipo ng babae na kahit hindi pa magkausap, ramdam mong may lalim siya. Nang tumabi ako sa kanya at tinanong kung anong inumin ang akma para sa gabing iyon, hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip ko. Siguro dahil ayokong magmukhang out of place, kaya tinanong ko siya tungkol sa presyo ng inumin. Ang simple kong tanong ay nagsilbing hudyat ng isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Nagsimula kaming mag-usap, at habang tumatagal, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Iba ang nararamdaman ko kay Monete. Iba siya sa mga babaeng nakasalamuha ko. May kalikutan sa kanyang mga mata, at ang bawat salita niya ay may kasamang sigla at tindi na. Para bang may alam siyang lihim ng buhay na gusto kong matutunan. Nang mag-ulan sa gitna ng gabi, nagdesisyon kaming magtungo sa isang mas tahimik na lugar sa bar. Ang mga gabing ganoon, ang mga hindi inaasahang pagkakataon,
ay kadalasan nagiging simula ng mga kwento na hindi mo alam kung paano magtatapos. Si Monete, hindi siya yung tipo ng babae na madaling makalimutan. Hindi siya nagsasalita ng labis. Pero ang bawat salitang lumalabas mula sa kanyang bibig ay may bigat, may kahulugan. Ganoon kami nagsimula. Isang tanong, isang sagot, at isang sulyap na nagbigay daan sa isang pagkakakilanlan. Walang malalim na pagkakausap, ngunit may isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Habang dumadaan ang oras, naiisip ko na siguro hindi ko na siya makikita muli, hindi ko na siya makikilala ng husto. Ngunit si Monete, parang isang patibong na walang kalaban-laban. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero naramdaman ko na may mga bagay sa buhay ko na hindi ko dapat pagtakpan. Mga lihim na hindi ko kayang itago pa. Nang magtagal, naging mas malalim ang ugnayan namin. Ang isang gabing puno ng hindi inaasahang tawanan at mga kwento ay nagbukas ng isang bagong mundo. Isang mundong puno ng hindi ko akalaing emosyon. Isang mundong ako lang siguro ang hindi pa nakakakita. Walang malalim na usapan, pero yung titig ni Monete, yung pagngiti niya, parang may sinasabi sa aking hindi ko kayang i-interpret. Hindi ko rin alam kung anong nararamdaman ko. Pero alam ko lang na ang gabing iyon ay magsisilbing alaala. Isang kaganapan na kahit ako, hindi ko na kayang burahin mula sa aking isipan. Siguro pareho kami ng nararamdaman. Isang gabing puno ng mga hindi inaasahang damdamin na nagsimula sa isang simpleng tanong at isang sagot na nagbigay daan sa mga bagay na hindi ko alam kung paano ko naisip. Pag-uwi ko, ang utak ko ay puno ng magkahalong emosyon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin sa mga nakaraang araw, pero ramdam ko na may bagong mundo na pumasok sa buhay ko. At hindi ko alam kung paano haharapin ito. Hindi ko na alam kung anong klaseng koneksyon ang mayroon kami ni Monete. Mga tingin, mga sulyap, mga usapang may malalim na kahulugan. Pero hindi ko pa rin alam kung paano ko siya ipaliwanag. Minsan, naiisip ko, baka ako lang ang may nararamdaman. Baka ako lang ang may ideya kung anong nangyayari sa aming dalawa. Lahat ng mga alalahanin na nararamdaman ko tungkol kay Monete ay nagsimulang maghalo-halo sa loob ng aking isipan. Hindi ko na alam kung anong klaseng relasyon meron kami o kung anong kahulugan ng lahat ng ito. Nang makita ko siya muli, ang lahat ng alalahaning iyon ay muling bumangon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang nararamdaman ko. Pero hindi ko na kayang magtago pa. Kailangan kong sabihin sa kanya. Kailangan niyang malaman. Pwede ba nating pag-usapan? Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng kaba. Ang mga mata ko ay hindi kayang matukoy kung anong nararamdaman niya. Si Monete, na parang masaya at magaan, ay tila nag-isip ng mabuti. Tiningnan niya ako ng matagal. Parang tinitimbang ang bawat salita na lumalabas mula sa bibig ko. Hindi siya sumagot agad. Art, sabi niya. Ang boses niya ay parang malalim na pag-iisip. Bakit ngayon mo lang sinabi niyan? Para bang tinamaan ako ng tanong na yon. Ang buong mundo ko ay parang huminto sa oras. Bakit nga ba ngayon? Bakit ko ba siya sinabihan ng mga nararamdaman ko? Hindi ko rin sigurado, pero sa mga oras na iyon, parang hindi ko kayang itago pa ang nararamdaman ko. Ang gabing iyon, ang mga tingin, ang mga sulyap. Lahat ng iyon ay nagbigay daan sa isang bagay na hindi ko na kayang pigilan. Pero ngayon, naramdaman ko na parang ako lang ang nagmamadali. Si Monete, parang nag-iisip pa, parang naguguluhan. Siya. Hindi ko alam kung paano ito haharapin. Habang tinitingnan ko siya,
Napansin kong ang mga mata ni Monete ay puno ng kalituhan at pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa kung anong ibig sabihin ng honesty ko o kung ito ba ay tungkol sa kung anong magiging itsura ng relasyon namin pagkatapos ng gabing iyon. Naramdaman ko na ang mga emosyon niya ay nagsasanib. May kaligayahan at may takot. Ang mga mata niya ay hindi na nagtatago at parang gusto niyang magdesisyon. Pero natatakot siya kung anong magiging epekto nito. At ako? Ako naman pakiramdam ko na hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko. Pero sa sagot ni Monete, parang may pader na bumangon sa pagitan namin. Hindi siya agad sumagot at yun ang nagpalakas ng kaba ko. Ang mga salitang sinabi ko ay parang hindi umabot sa kanya at ang bawat saglit ng katahimikan ay parang isang tanong na hindi ko kayang sagutin. Si Monete, na dati ay magaan at masaya sa bawat sulyap at bawat biro, ngayon ay nagiging malayo. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari. Kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito. Ano ba talaga ang relasyon namin? Isang gabi ng pagtawa at sulyap lang ba? O may higit pa? Ang tanong ko na, pwede ba nating pag-usapan, ay ngayon parang isang pahayag ng pagnanasa na hindi ko alam kung tatanggapin ni Monete. Tila ba nagbago ang lahat sa isang iglap? Lahat ng iniisip ko ay tila nawalan ng direksyon. Ang pagiging honest ko ay nagdala sa akin sa isang kanto na hindi ko kayang lakbayin ng mag-isa. At si Monete, na may hawak ng isang bahagi ng puso ko, ay ngayon ay tila naguguluhan, na parang hindi sigurado kung anong susunod. Ako na mismo ang nagtakda ng mga tanong na walang sagot. At ngayon, nararamdaman kung ako rin ang nahulog sa mga katanungang hindi ko kayang sagutin. Nasa isang sulok ng aking isipan, nagsimula akong magtaka kung tama ba ang ginawa ko. Ang mga gabing punong-puno ng emosyon ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nararamdaman ko na nagsisimula ng mag-iba ang lahat. Ang koneksyon na nagsimula bilang isang magandang pagkakataon ay unti-unting nagiging isang gulo na hindi ko kayang kontrolin. Si Monete, na dati ay laging magaan at puno ng kasiyahan, ay nagbago. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero sa mga huling linggo, parang nagiging malayo siya. May mga sandali na parang magkasama pa kami. At may mga pagkakataon na kahit naroroon siya, ramdam ko na may pader na naghiwalay sa amin. Sa mga simpleng usapan, may mga sagot siyang matagal bago ibigay. Parang nag-iwas na makipag-ugnayan sa mga bagay na sa dati madali niyang ikwento. Hindi ko rin kayang pigilan ang takot na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya, kung may nagbago ba talaga sa aming relasyon, o kung ako lang ang nag-iisip ng mga bagay na wala naman talagang batayan. Bawat minuto, ang takot ko na baka mawalan kami ng koneksyon ay nagiging mas matindi. Ang mga sulyap na dating puno ng emosyon ay unti-unting nawawala. At sa halip, ang mga mata ni Monete ay puno ng pag-aalinlangan. Minsan, naiisip ko kung anong klase ng relasyon ang mayroon kami. Kung ito ba ay seryoso, o kung kami lang ay dalawang tao na nagpapalipas oras sa isang masalimuot na laro ng mga damdamin. Si Monete, sa kabilang banda, ay nagsimulang mag-isip kung kaya ba niyang buksan ang puso niya para sa akin. Hindi ko siya masisi. Dahil sa kanyang mundo, ako ay isang delivery rider lang. Isang lalaki na gumagawa ng trabaho na hindi katulad ng buhay na kinalakihan niya. Hindi ko kayang magpanggap na hindi ko nararamdaman ang kanyang distansya. Ang mga pagkakataon na sana ay magkasama kami ay nagiging mga sandali ng kawalan ng sigla. Ang mga usapan namin na dati puno ng saya ay nagiging mabigat, puno ng hindi pagkakaunawaan. Kahit na may mga sandaling masaya kami, hindi ko pa rin maiwasang
Mag-isip kung may mga limitasyon ang aming relasyon. Si Monete, sa mga tingin at kilos niya, ay nagbigay sa akin ng senyales na baka hindi niya kayang magpatuloy sa isang relasyon na walang tiwala sa ating sarili. Baka nga hindi na siya komportable sa idea ng kami. Si Monete, na dati hindi natatakot ipakita ang kanyang nararamdaman, ay tila nagiging tahimik at nag-iwas sa mga usapan tungkol sa amin. Ako, na dati nasasabik, ay ngayon naguguluhan na hindi ko na alam kung anong klaseng relasyon ang meron kami. May mga pagkakataon na ang mga pag-uusap namin ay nauurong. At sa bawat pagtatangka kong magbukas ng paksa, may sagot na parang walang kabuluhan. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa takot na matulak siya palayo, o kung may ibang bagay na nagsimula ng magbukas sa kanya na hindi ko kayang intindihin. Nais ko lang na magpatuloy kami, ngunit ang mga pagbabagong nararamdaman ko ay nagsisimula ng maging mabigat. Ang mga pagdududa ko ay nagsimulang magdulot ng mga alalahanin na hindi ko kayang iwasan. Lahat ng nakaraan namin ay nagsimulang magdulot ng mga tanong sa isipan ko. Ang mga halakhak at magaan na araw ay parang nagiging mga alaala na lang na mahirap balikan. Sa bawat bagong araw, ang relasyon namin ay nagsimulang magmukhang isang pag-aalinlangan na hindi ko kayang takasan. Ang mga damdamin ko kay Monete ay nagsimula ng magbago, at ang mga pangarap ko tungkol sa amin ay naging malabo. Habang ang mga sandali ng kaligayahan namin ay nagiging mas bihira, ang takot ko na mawala siya ay patuloy na dumadami. Si Monete, na dati ay ang pinakamaligayang tao sa buhay ko, ay ngayon ay nagsisimula ng maging malayo. At hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari sa akin. Habang naglalakad ako pa uwi, punong-puno ng mga tanong ang aking isipan. Ang bawat hakbang ko ay parang isang echoes ng lahat ng nangyari. Isang paalala ng mga desisyong ginawa ko, ng mga salitang binigkas ko. Naisip ko kung tama ba ang ginawa ko. Kung sigurado ba ako na ito ang nararapat. Na ang paglalantad ng aking nararamdaman ay hindi magiging sanhi ng pagkawala ng lahat. Si Monete, siya ang naging bahagi ng mga pinakamagagandang gabi ko. Ang mga halakhak at pag-usap na puno ng hindi pagkakaintindihan at mga sandaling walang ibang iniintindi kundi ang nararamdaman ko sa kanya. Noon, ang bawat minuto na kasama siya ay parang isang regalo. Pero ngayon, tila isang malaking tanong na kung magpapatuloy ba kami o hindi. Kung ako ba ang nagsimula ng lahat ng ito, o kung siya rin ba ay naghanap ng parehong koneksyon. Pinipilit kong balikan ang mga sandaling iyon. Ang unang gabing nakilala ko siya. Hindi ko akalain na magiging ganito ang epekto ng isang gabi lang. Isang simpleng pagkikita sa isang bar na puno ng kaligayahan at kalokohan. Ang pakiramdam ko ay nagbago. Dati, ang presensya niya ay isang kalmado na dumadaloy sa aking puso. Ngayon, ang presensya niya ay nagiging mabigat, puno ng mga hindi kasiguraduhan at hindi nasagot na tanong. Dahil sa lahat ng ito, nagsimula akong mag-isip kung tama ba na ipahayag ko ang nararamdaman ko o kung dapat ko na lang sana itong itinago. Alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang magsinungaling, na hindi ko kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Pero minsan, naiisip ko kung nagkamali ba ako. Kung ako ba ang may kasalanan sa mga nagbago sa kanya, o kung siya ba talaga ang nagdesisyon na hindi ko kayang baguhin. Hindi ko rin alam kung anong gusto ko. Kung gusto ko bang magpatuloy kami, o kung kailangan ko nang tumanggap na baka may hangganan ang lahat ng ito. Ang takot na mawalan siya ay tumatakbo sa aking isipan, habang ang mga alaala ng aming mga gabing magkasama ay patuloy na naglalaro sa aking mga mata. Bakit nga ba ako natatakot? Baka nga ito na ang simula ng lahat ng pagkatalo, ng pagkawala, ng koneksyon.
Minsan, naiisip ko kung siya ba talaga ang hinahanap ko. Kung siya ba ang magbibigay sa akin ng lahat ng bagay na gusto ko. Hindi ko alam kung handa ako na magpatuloy ng walang kasiguraduhan. Pero sa huli, napagtanto ko na baka nga ang pinakamahalaga ay hindi ang resulta, kundi ang lakas ng loob na magsabi ng totoo. Hindi ko pa rin alam kung saan kami pupunta ni Monete. Ang lahat ng ito ay puno ng takot, ng duda, at ng maraming hindi nasasabing mga saloobin. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi ko siya pinagsisihan. Ang pagiging totoo sa nararamdaman ko, ang pagiging bukas sa kanya, ay may halong sakit. Pero iyon ang magpapaalala sa akin kung bakit ako nagpatuloy sa lahat ng ito. Hindi ko alam kung anong hinaharap namin ni Monete. Ngunit sa ngayon, natutunan ko na ang pagsabi ng totoo ay mas mahirap kaysa sa pag-aalala ng posibleng maging resulta nito. At kahit ano pa ang mangyari, natutunan ko na ang magpatuloy at maging tapat sa sarili, kahit na ang daan ay puno ng hindi kasiguraduhan. Nasa isang tahimik na kanto ng Makati, habang umiinom kami ng kape, naramdaman ko na parang may iba siyang gustong sabihin. Yung tipong hindi ko na kailangang magsalita, pero may isang pakiramdam akong naghihintay. Ibinaba ni Monete ang kanyang tasa. At pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumingin siya sa akin. Parang may bigat sa kanyang mga mata. May gusto akong sabihin sa'yo. Ang kanyang boses ay may kalakip na kaba, na parang may hindi siya matanggap na bahagi ng kanyang buhay na kailangan niyang ilabas. Hindi ko alam kung anong klaseng lihim ang itinatago niya. Nasa kalagitnaan kami ng masayang pag-uusap, at ang mga halakhak namin kanina ay parang nawawala sa hangin. Nang magsalita siya, parang ang mundo ko ay biglang huminto sa pag-ikot. Si Dave. Siya ang boyfriend ko, sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay tumingin sa ibaba. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang hindi komportable, hindi dahil sa takot na mawala siya sa akin, kundi dahil sa takot na baka hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang sinabi niyang iyon. Si Dave, isang lalaki na hindi ko kilala, ngunit ang pangalan niya ay parang isang malamig na agos sa aking mga pandinig. Ang mga susunod na salita niya ay parang napakalayo sa aking isipan. Ang totoo, hindi kita binigyan ng buong pansin, Art. May tao akong kasama na hindi ko alam kung anong tawag ko sa kanya, pero siya yung taong kailangan kong harapin, dagdag pa niya, na halos walang lakas ang boses. Tila baga isang malupit na pagsabog sa aking dibdib. Hindi ko inaasahan ang mga salitang iyon. Para bang tinanggal ang mga piraso ng mundong itinayo ko at nag-iwan ng masakit na pagkatalo sa akin. Ang lahat ng mga naisip ko tungkol sa amin ni Monete, ang mga gabing puno ng tensyon, at ang mga sandaling tila kami lang dalawa sa mundo. Bigla na lang nawala, parang hangin na dumaan. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ko, hindi makapaniwala na may isang tao pa pala siyang pinapriority kaysa sa akin. Bakit ko pa naisip na may puwang ako sa buhay mo? Tinutok niya ang mga mata sa akin, naguguluhan at tadhana ng kanyang ngiti ay naiwan sa gilid ng mga labi. Ayoko kasing mawala ka, Art. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo, pero ikaw ang dahilan kung bakit ako nagsimulang mag-isip ng mas malalim. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin, pero sigurado akong hindi ko kaya mawala ka. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi sapat para matanggal ang sakit sa aking puso. Habang ang katawan ko ay naglalaban sa mga emosyon, ang isipan ko ay nagsusumamo na maintindihan siya, ngunit hindi ko magawang tanggapin ang lahat ng ito. Ang mga pakiramdam ko ay nagulo, nagkalituhan, at ang sakit na dulot ng pag-aasa
ay tila parang pinapalakas pa ng kanyang mga salitang puno ng pagdududa. Gusto ko siyang yakapin at sabihing walang problema. Pero sa totoo lang, hindi ko kaya. Hindi ko kayang tanggapin na ang mga gabi na inisip ko na kami lang ang dalawa, ang mga halakhak at sulyap na puno ng init, ay isang simpleng laro lang pala sa kanya. Sa huli, naiwan akong mag-isang nag-iisip. Wala nang malinaw sa aking isipan, kundi ang naglilihim na katotohanan na tumatakbo sa aking katawan. Hindi ko alam kung anong susunod, ngunit ang mga tanong ko ay patuloy na umuukit sa aking isipan. Bakit ako? Bakit ko iniisip na may pagkakataon ako sa kanya kung may ibang lalaki pala na siyang unang pinili? Habang magkasama kami sa isang tahimik na sulok ng bar, tila ang buong paligid ay nawalan ng ingay. Ang puso ko ay mabilis na tumibok. Ang mga mata ko ay hindi malaman kung saan titingin. At ang mga salitang nais kong sabihin ay hindi lumalabas mula sa aking bibig. Nasa harapan ko si Monete, ang babae na sa isang iglap ay nagpatibok ng puso ko. Ngunit ngayon, siya ang dahilan kung bakit ako naguguluhan. Tama ka, sabi ko sa kanya. Ang aking boses ay mabigat, puno ng emosyon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa atin. Kung ano ang mga dahilan mo sa lahat ng ito. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin ng malalim. At pakiramdam ko ay nakikita niya ang sakit na tinatago ko. I didn't want to hurt you, Art. Ang sabi ni Monete. At naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salitang iyon. Minsan lang nangyari to. Hindi ko inisip na makakaapekto ito ng ganito. Habang ang kanyang mga salita ay unti-unting umaabot sa aking pandinig, ang mga tanong ko ay patuloy na umaalon sa aking isipan. Ano ba talaga kami? Isang pagkikita lang ba sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bar? O may halaga ba ang lahat ng ito? Kung hindi kita pinili, bakit mo ako pinaasa? Tanong ko, hindi ko na kayang itago ang sakit sa aking mga mata. Alam mo ba kung anong pakiramdam na ibigay ang lahat ng nararamdaman mo, tapos bigla kang iwan? Ang kanyang mga kamay ay napakagat. Nang labi, halatang nahirapan din. Hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag, Art. Sagot niya. Alam ko na may isang tao pa ako pero hindi ibig sabihin nun na wala akong nararamdaman para sa'yo. Kaya nga ang hirap. Kasi hindi ko kayang magdesisyon. Agad, naramdaman ko ang init sa aking katawan. Hindi ko na alam kung anong masakit, ang pag-aasa na mawawala, o ang biglaang pagkabasag ng isang pangarap na itinatag ko sa isang gabi. Ang mga halakhak namin dati, ang mga pag-uusap namin na puno ng malasakit, lahat ng iyon ay tila nagiging ulap na unti-unting naglalaho. Nandyan siya, nasa harap ko, ang babae na nagbigay ng bagong kulay sa mundong akala ko'y monotono lang. Ngunit siya na rin ang nagbigay ng dilim sa aking mga mata. So what do we do now? Ang tanong ko. Hindi na makapaghintay kung ano ang susunod. Nag-absent siya saglit at parang nag-isip ng mabuti. Wala na akong ibang choice kundi tanggapin na mahirap itong sitwasyon. Pero Art, sana malaman mo na hindi ko gustong magdulot ng sakit sa'yo. Ang sabi niya. At para bang ramdam ko ang hirap ng mga salitang iyon sa kanyang labi. Isang matinding katahimikan ang pumalit at tila ang buong mundo ay nakatingin sa aming dalawa. Nagmamasid. Nag-aabang sa magiging desisyon namin. Hindi ko alam kung anong magiging sagot ko sa tanong na binanggit niya. Kung tuloy ba kami o hindi. Pero alam ko na sa oras na ito, kailangan naming pareho ang magdesisyon. At wala nang makakapigil pa sa amin. Maybe this is where it ends, sabi ko sa kanya. Ang puso ko'y naghihirap sa bawat salitang lumalabas mula sa aking bibig. Baka kailangan na nating maghiwalay. Monete ay tahimik na nakatingin sa akin, ngunit hindi ko nakikita sa kanyang mga mata ang kaligayahan o kalungkutan.
Parang may luhang sumik sa kanyang puso ngunit ayaw ilabas. I understand, ang sagot niya. At ang mga salitang iyon ay parang dagok sa aking dibdib. Habang naglalakad ako palayo, nararamdaman ko ang init ng aking katawan. Ngunit ang mga mata ko ay tila nangungulila sa isang bagay na hindi ko na kayang ipagpatuloy. May mga pagkakataon sa buhay na hindi mo alam kung tama ba o mali ang ginagawa mo. Ngunit sa huli, kailangan mong tanggapin na ang lahat ng bagay ay may dahilan. Ang puso ko ay puno ng tanong. Pero sa mga tanong na iyon, natutunan ko na hindi laging makukuha ang gusto natin. Minsan kailangan nating magdesisyon. At sa mga desisyong iyon, natututo tayong tanggapin ang kahinaan at yakapin. Matapos ang lahat ng nangyari, natutunan ko na minsan talaga, hindi lahat ng bagay ay ayon sa plano. Minsan, kahit gaano pa kasarap ang simula, may mga pagkakataon talagang kailangan mong tanggapin na hindi mo na kayang kontrolin ang takbo ng mga pangyayari. Matapos ang gabing iyon, maraming tanong ang pumasok sa aking isipan. Ang mga hakbang namin ni Monete ay tila isang daan na parehong puno ng pangarap at takot. Ang lahat ng sakit na naramdaman ko, pati na rin ang mga hindi nasabing salita, ay naging bahagi ng isang kwento na mahirap limutin. Ang relasyon namin ay nagsimula sa isang twinge ng init. At sa bawat sagot namin sa isa't isa, sa bawat halakhak at titig, nagbukas kami ng mga bagong emosyon na hindi ko inaasahan. At sa huli, natutunan ko na hindi sa lahat ng pagkakataon ang lahat ng nararamdaman mo ay magiging sapat para magtagumpay. Ang mga desisyon namin ni Monete ay puno ng takot, pag-aalinlangan, at kasabay na hangaring magpatuloy. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, natutunan namin pareho na tanggapin ang mga pagkatalo. Hindi kami magkasama. Hindi kami nagtulungan sa isang pangarap na nais naming magkatotoo. Pero ang mga pagkatalo at pagkatalo ay naging parte na ng pagkatao namin. Nandyan pa rin si Monete. At nandoon ako. Ang mga mata ko ay puno ng kalungkutan, ngunit may ngiti. Hindi kami natuloy, pero may isang bagay na magaan sa pakiramdam ko. Tinutukan namin ang bawat sagot sa isa't isa, at natutunan naming tanggapin ang mga pagkakamali namin. Walang sisihan, walang galit. Walang ibang tao ang makakaramdam ng parehong init na ibinibigay namin sa isa't isa. Pero sa isang punto, natutunan naming tanggapin na hindi lahat ng init ay magdadala ng init sa hinaharap. Bawat kwento na may kalakip na pagtanggap ng hindi pagkakabilang sa plano ng ibang tao. Nagiging maligaya sa isang paraan na hindi mo inaasahan. Nagsimula kami sa isang sulyap, isang halakhak, isang titig. Ang lahat ng iyon ay nagsanib sa puso ko, ngunit natutunan kong hindi kailangang tumigil sa sakit. Hindi ako titigil, hindi kami titigil. Ang aming paglalakbay ay patuloy, at natutunan kong yakapin ang mga pagkatalo at magpatuloy sa mga bagong hakbang sa buhay. Sa huli, napagtanto ko na ang pinakamahalaga ay hindi kong magkasama kami, kundi kong natutunan namin ang halaga ng pagsasama at pagsasakripisyo. Hindi ko na kailangan ng mga sagot para magpatuloy, basta't may natutunan ako sa bawat hakbang na ginawa ko at sa bawat pangarap na inilabas ko sa hangin. Ngayon, nang makita ko si Monete ulit, may ngiti pa rin sa aking mga labi. Hindi ko na siya hinahanap, at siya rin ay hindi naghanap. Pero, ang mga mata namin ay nagtapat. Wala nang mga salitang kailangan pang ibanggit. Sapat na ang sa paglipas ng mga araw, natutunan kong yakapin ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Minsan, ang pinakamahirap na parte ng buhay ay hindi ang mga desisyon na nagdudulot ng sakit, kundi ang pag-accept sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Hindi ko na binabalikan ang mga araw na puno ng pagsisisi
At hindi ko na ginugol ang oras ko sa mga tanong na walang kasagutan. Natutunan kong magpatuloy kahit pa ang puso ko ay may mga sugat na hindi agad maghihilom. Si Monete, sa kanyang sariling paraan ay nagsimula ring magbukas ng mga bagong pagkakataon. Hindi na siya natatakot mag-explore, maghanap ng mas makulay na hinaharap para sa sarili niya. Kung dati ay natatakot siyang magbukas ng mga bagong pintuan, ngayon ay tinanggap na niya na ang buhay ay puno ng pagbabago at wala siyang magagawa kundi tanggapin ito at gawing oportunidad. Minsan, nakikita ko siya at alam kong pareho kami ng nararamdaman. Ang mga araw na puno ng init, puno ng mga pagkakamali, ay hindi pala nasayang. Sa bawat haplos ng hangin at bawat pagtahak namin sa bagong landas, natutunan namin ang halaga ng pagiging tapat sa sarili at sa mga desisyon namin sa buhay. Ngayon, ang mga tingin namin sa isa't isa ay mas puno ng pag-unawa. Wala nang mga salitang kailangang ilabas, kundi mga mata na nagsasabi ng lahat ng hindi namin kayang sabihin. Hindi man kami magkasama, ang init na nag-umpisa sa mga simpleng sandali ng pagkikita ay nagbukas ng mga mata namin sa katotohanan na hindi sa lahat ng pagkakataon ang pag-ibig ay may ganap na wakas. May mga kwento na nagsisimula at may mga kwento rin na natututo kang tanggapin kung saan ito magtatapos. Si Monete at ako, hindi kami nagtulungan sa isang pangarap na magkasama, pero natutunan naming mahalin ang aming mga sarili at tanggapin na minsan, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang matutong magpatuloy. Walang mga hinagpis na maghihinto sa amin. Wala nang mga luha na magtatagal sa aming mga mata. Nagpatuloy ako sa buhay ko. Tumanggap ng mga bagong karanasan, mga bagong hamon, at mga bagong pagkakataon. Si Monete, ganun din. Sa huli, natutunan naming magpatuloy, magtulungan sa bagong simula kahit hindi kami magkasama. At ngayon, natutunan ko na hindi kailangan ng lahat ng sagot. Dahil minsan ang pinakamahalaga ay ang lakas ng loob na magpatuloy. Kahit pa puno ng sakit at kalungkutan ang bawat hakbang, mga kasirin, hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay may happy ending. Pero may dahilan kung bakit dumadaan tayo sa ganitong mga karanasan. Si Art ay natuto, nasaktan, pero sa huli, natutong tanggapin ang katotohanan at magpatuloy sa buhay. Minsan, hindi natin hawak ang puso ng iba, pero lagi tayong may pagpipilian. Ang mahalin ang sarili at hayaan ang panahon ang maghilom ng sugat. Hanggang sa susunod na kwento, lagi nating tandaan, sa pag-ibig, walang tama o mali. May mga aral lang na kailangang matutunan.